Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Ila ka Chinese businessmen na monitor sang NBI 6 nga may mga illegal nga aktibidad sa Iloilo City. Samtang Chinese national nga ginaligar nagpamakal sang national IDs na tukiban nga wala na sang lehitimo nga negosyo sa Bacolod City. 14 anyos nga babayi ginaligar ginhimuslan sang 29 anyos nga lalaki nga iya man lang kasilingan. Suspect arestado. Dormitoryo sang WBSU Medical Center sa Iloilo City nasunog. Kalayo nagalin sa nag-asik na baga sa ginawilding nga rooftop sang building. Learning camp ginpatigayon sa Iloilo City agud maimprobar ang manubo nga literacy kag numeracy rate sang kabataan. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag, ako naman si Ingrid Briatos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pila ka mga Chinese nationals sa Western Visayas na monitor sa National Bureau of Investigation nga nagapatigayon sang illegal activities. Samtang mga kapuso Chinese national kag Ilonggo nga nadakpan nga nagahupot sa mga smuggled nga peke nga sigarilyo. Wala pa sa gihapon mapasakaan sang kaso. Si John Sala nakatutong live ikan sa Barangay Lopez Line, Sur La Paz, Iloilo City. John, anong latest? Gert Adrian padayon subong ang monitoring sang NBI Region 6 sa mga Chinese national nga nagapatigayon sang illegal nga aktibidad sa rehiyon. Dako ang kontribusyon sang Chinese community sa ekonomiya sang Western Visayas. May maayo manining nga relasyon sa mga komunidad ilabi na sa mga syudad sang Iloilo kag Bacolod. Apang sa monitoring sang National Bureau of Investigation 6, pila ka mga negosyante nga Chinese sa rehiyon ang nagapatigayon sang illegal nga aktibidad. Sino kay Attorney Jeremiah Sargado, direktor sang NBI 6, hindi man makabig nga large scale ang mga illegal activities. May mga individual Chinese lang specifically may gina-violate sila nga law sa aton. Ang ila sa mga activities sa muna in line with business. As regards sa iba't nga mga illegal activities, continuous lang gapon naton nga information gathering and validation. Pila sa mga bayulasyon sa mga negosyante ang paggamit sang dummy sa ilang negosyo kag overstaying na sa rehiyon. Naalarma naman ang grupo nga Iloilo Economic Development Foundation Incorporated sa sininga statement sang NBI 6. Gani pinaagi sa isa ka official statement. Gitklaro sang chairman sang grupo nga si Terence Oykongko nga lehitimo kag nagasunod sa patakaran ang tanan nga mga miyembro sang ilang grupo. Nakigsapol naman si ICPO Director Colonel Kim Ligada sa NBI 6 agud maplastar ang partnership sa tunga sang ICPO kag NBI 6 sa pag-aksyon sa nasambit nga issue. Ginapadalman man sa karon sang NBI 6 kung may mga government officials nga nagapakigbahin sa illegal activities ang Chinese nationals. Apang sa karon, wala pa sang may na-monitor ang ahensya. So far sa aton nga validation ug information gathering, wala kita sing information nga na-receive nga may ga-protect sa ilang mga government officials. Samtang wala pa napasakaan sang kaso sang 4th Special Operation Unit sang Maritime Group ang Chinese national kag Ilonggo nga nadakpan nga nagahupot sang 80 ka karton sang smuggled nga peke nga sigarilyo nga nagabalor sang 4 million peso sa distrito sang La Paz kag Lapuz. Natrasar ang pagpasaka sang kaso bangod sa kulang nga mga dokumento. Kahulat sila to sang certificate of authenticity halin mismo sa Japan tobacco industry. So dito gid mahalin sa ila kay ang gina-allege to ang kaso nila is intellectual property rights kung ang tanaw nato na sir is fake ang mga sigarilyo. Gert, naghatag na sang direktiba ang NBI Region 6 sa mga provincial offices
nga magpakigangot sa ila kapulisan kag i-monitor ang mga reported Chinese national nga nagapatigayod sa illegal activities sa ila lugar. Jern. Madamo nga salamat sa update, Kapuso John Sala. Mga puso sa Bacolod City naman, Chinese national nga ginaligar nagapamakal sa mga national ID na tukiban nga wala na sang lehitimo nga negosyo sa syudad. Yaring balita nga itong gintutong ka. Ginkumpirma sa Bacolod City LGU nga wala na nag-ooperate sa iyang negosyo sa syudad ang ginapatyan Chinese national nga nagpangbayad sa kapinapulo ka residente kabaylo sa laragway sa ilang national ID. Una na, naging pahayag sa BCPO nga mismo ang Chinese national ang nagtudlo sa kapulisan kundi nini nag-aobra. Kinpa-verify itong other businesses siya sa BPLO, wala na ito exist ang duwaya ka businesses na na-register sa ngalan niya. Ginako na maniting nga apisar posible insidente sang identity theft ang natabo. Apang wala konkreto nga ebidensya nga gingamit sini mga ID sa illegal nga transaksyon kangay isang online financial scams. Bangod sini, plano sa LGU nga magbulig sa Philippine Statistics Authority sa Information Education Campaign agud mapatagan ang mga residente angot sa identity theft. Warning lang kami sa publiko nga PA mo na yung credential kung i-share mo na sa iban na why nga balo sa purpose kag hindi mo mga nakilala why ka balo ang resulta sa uli wala ko lang i-create na ang problema sa imo. Samtang, ginapaabot sa Bacolod City Legal Office nga kasuhan na ang isa ka Chinese national nga base sa investigasyon sa Philippine Statistics Authority. Nagsuhol mga empleyado sa Bacolod City LGU agud makakuha birth certificate. Madumduman nga ginkumpirma sang tagpamuno sang City Registrar's Office nga may mga personnel ini nga nagpanihot sang illegal nga transaksyon. Nakagawad man sang birth certificate sa hinigaran ang Chinese national. Hindi kasuhan gito nila ang ginisuhan na Chinese, tong foreign national. Kay nagpamakal pa to, nagpamakal pa to property using the name sa birth certificate. Di pa basic may forfeiture sila na proceedings sa mga property. Ang mga nagpanihot nga personnel sa Registrar's Office ang ginkakasaman sa obra, posible naman nga ma-deport ang nasambit nga Chinese national. Opo Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, menor de edad nga babayi ginapahayag ginhimuslan sang 29 anyos nga tupad balay sini sa Lapus. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Dakop ang 29 anyos nga construction worker matapos ginapahayag nga iya ginhimuslan ang 14 anyos nga babayi sa Holy Family Subdivision, Barangay Lobok, Lapus, Iloilo City sang Domingo sang gabi. Sa investigasyon sang Iloilo City Police 8, ginsugo ang biktima sang iya iloy nga magbanukot sang utang sa isa ka tiyangge malapit sa Ilapuluyan. Diri kag nakita ini sang sospek, golpiyada nga ginbutong kag gindala sa maligwin kag abandonado nga balay kag ginhimo ang iya malain nga plano. Wala kuno nakasingit ang biktima bangod tuman kakusog ang sospek. Tapos ang insidente nakita ini sila nga duwa sang tag-iya sang abandon nga balay. Nakita niya ni ang biktima kag ang galakat upod man ang gasunod man ang suspitsado. Ang biktima ni nga minor nagaduko-duko galakat pag mag-diretso pulis sila balay kag amo to ang pagpanugid niya. Base sa pagpangusisa sa kapulisan, ang sospek ang kasilingan man lang sa biktima kag nakaagi pa upod sa pag-inom-inom sa amay sini. Gilayon niya nakapalagyo ang sospek apang kahapon natigayon ini nga nadakpan kag preso na sa La Paz Police Station. Sa pag-usisa man sa kapulisan, may mga kaso sang pagdinungol kag hinubog ang sospek sa barangay. Sa pagpakigsigulanon sa kapulisan sa sospek, naluyag kuno ang biktima sa iya. Rason nga iya nahimo ang mga butang. Iyala na yung panaysayon pero suno sa atong biktima ya. Ginpilit sa dito. Wala na nagpa-interview pa ang sospek sa news team. Wala ang biktima kag iloy sini sang ginpadulungan sang news team sa Ilabalay. Wala man nagatubang sa kamera ang amay sang biktima. Magapangatubang ang sospek sang kaso sa paglapas sa Anti-Rape Law of 1997. Desidido ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso suno sa kapulisan. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Samtang sa Bacolod City, pila ka mga manuguligya sa New Sumag Public Market dismayado. Mga pwesto ginareklamo nga tuman kagamay. Yaring balita nga itong gintutong ka. Matapos ang masobra 3 ka tuig nga paghulat,
kag pagbulad sa kilid sang dalan. Samtang ginapatukod ang 65 million pesos nga new sumag public market. Formal na ginman nga ginbuksan ang merkado. Apang sa Bailong Maripay, dismayado ang pila ka mga stall owner. Kalalain kami ko, ay Diyos ko, ano na niya itong tindahan man. Magluwas nga magamay, ginareklamo sa mga manugbaligya ang kulang nga pasilidad kaangay sa mga estante kag roll up nga wala pa napahamtang sa stalls. May ara sa masobraw 150 ka miyembro ang Sumag Market Vendors Association nga mag-aokupa sa lugar. At least sa wakas, nakasulod na gidmanta. Nagpa-plaster ko na sila sang insyakto. Magapabili naman sa kilid sang dalan ang kapinapulo ka stall owners sa meat section, bangod tukuron pa lang ang ilang mga pwesto. Muna gani na nanman ni ama kay arag kami sa punta-punta gid mo. Malapit pa 1 milyon ka pesos ang ginamanta gagastuhon agud mahuman ang meat section. Hindi na inikabahin sang ginpain nga pondo sang DPWH. Ang barangay na kuno ang malukto sang galisuhan apang palaligban pa kun diin inikuhaon. Makwan, hindi mo gid ma-satisfy ang kinahanglanon sang tawo. Siyempre, mahaboy gina sila sa mga tinaga. Ang mga manugbakal, may magatuhay naman ng reaksyon sa proyekto. Oo, delikado sa mga tao nga magbalakal basta wala ma-effect o nasang sagait sang salakyan. Oo, kalayo tapos nang kasulodlon sang iba nga hindi mo bala makita ang iba nga mga balaklon. Opo, Jeril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, libre nga learning camp ginpatigayon sa Iloilo City. Pagpasanyo sang literacy kag numeracy rates sang incoming grade 7 learners, tinutuyo sang aktibidad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 21 ka mga incoming grade 7 students sang Barangay Tanza, Timawa Zone 2 ang nagbaton sang ila Certificate of Completion matapos ang 6 kaadlaw nga pagtuon sa libre nga learning camp. Isa ka commencement exercise sa ginpatigayon bilang paghatag sang igtalupangod sa paghimakas sa mga estudyante. Sa programa, naghatag man sang school supplies para magamit sa pagbukas sang klase. Ang aktibidad ang ginpangunahan sang sangguniang kabataan sa barangay nga nagatuyo mabatak ang manubo nga literacy kag numeracy rates sa mga kabataan. As we found out, there are kids nga incoming grade 7 na however ang ilang competency ara gyapon sa grade 3, ara gyapon sa grade 2, and this learning camp aims to address the issue and gap. Sa camp, gintudloan ang mga estudyante sa English kag Mathematics sa sulod sang 3 ka oras humalin Hulyo 15 tubtob Hulyo 20. May remedial classes naman sa hapon sa nagakinahanglan pa sang dugang nga pagtutok. Gintuan sang SK chairman nga matapos ang ila learning camp, nagtaas na ang score sang ila estudyante kung ikumparar ang pre-test sa post-test. Pag-lesson na sa mon, gamay-gamay ginano ko na nakabalo na kami para makabulig sa kon para mag-improve pagid. Ang pre-test namon do kabudlay bala last nga post-test namon dito medyo na perfect na namon. Ang aktibidad ang ginkalipay sa mga ginikanan kag guardians. Bangod ako ini nga bulig sa pagtuon sang ila mga kabataan. Kalipay man sir, kay siyempre naka-graduate isa sa ilang learning camp. Siyempre sir, lipay man kay gatuon man sa... Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Dormitoryo sa West Visayas State University Medical Center sa Barangay Montinola, Haro, nasunog kay Inasangaga. Nagakalayo ang rooftops ng building. Santos inisyal impormasyon, nagikan sa Bureau of Fire Protection. May gina-welding sa rooftop sa diin, nag-asik ang baga sa mga tinangkas ni foam. Maswerte naman yung wala na naglaptop ang kalayo. Wala man sang may napilasan sa natabong asunog. Ang resulta sa investigasyon ang igasumiter sang BFP Iloilo City sa BFP Region 6. Both government-owned building ang involbado sa sunog. Sa iban pa nga balita, posible mapapanaugan sang penalidad ang bus company nga nagapanag-iya sang bus nga nadisgrasya sa Banwa, Sambarotac Nuevo, Iloilo sang Domingo. Sunod sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board 6, makabig nga negligence sa bahin sang bus company kung mapamatud-an nga may kapaltahan sila sa maintenance ng ilang unit. Santo sa investigasyon sa Sambarotac Nuevo MPS, natumba sa tunga sandala ng bus matapos magtabog ang isa ka reyda sini bangod nahukas ang tuwerka. 5 sa 22 kapasaheros ang bus ang napilasan kag gindala sa ospital. Wala pa sa may nabaton nga report ang LTFRB 6 gikan sa bus company kag wala man sang reklamo nga nabaton gikan sa mga pasahero, gani wala pa sila makapatigayon sang investigasyon.
may mga corresponding penalties na depende sa extent sang kay it will tantamount o negligence na eh. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Overloading sa mga modernized units ginatolerar sang LTFRB 6. Legal officers ang ahensya na pahayag nga hindi ini malikawan gani ginahatagan lang sang konsiderasyon sang ahensya. Ini ang gintutukan ni John Sala. Matapos mag-viral ang video nga ini, ang pasahero nga si alias Henry kag sa karon suspended na konduktora sa isa ka modernized jeepney nga nagabaisanay bangot sa overloading sang pasahero. Liwat nangin pala makutanon kun ang tinutuyo bala nga mas masulahay kag komportable nga pagbiyahe sa mga modernized jeepney ang ginasunod gidmana. Suno sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6 nagadepende sa kadakuon sa mga unit ang mga pasahero nga sarang makatindog sa sulod sang modernized jeep kung okupado na ang tanan nga mga bangko. Apang dapat napulo lang gid ka mga pasahero ang pwede makatindog sa sulod. Sa prangkahanay nga sabat ni Attorney June Altura, legal officers ang LTFRB 6, halos tanan nga mga unit ang nagabaylar sini bangod sa kakulang sa mga unit nga nagabiyahe kag sa konsiderasyon nga ginahatag sa mga driver kag konduktor sa mga pasahero. Gani hindi ini malikawan. May ara sina ga-overload mga during rush hours, inclement weather, ga-overload din lang eh. Kaya hindi mo nang pungganang pasahero kung gusto yan masakay. Huwag mo man ginaputong na masakada. So kung implement na to ng layi na nananapansay sa modern na ubos na na-cancel, dugay na. Ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated aminado nga hindi gini malikawan kag kun kaisa mismo ang mga pasahero pa nagapamilit nga magsakay. Bagay kag dapat man siguro nga mag-apilar man kami sa pasahero nga kung magkambal nga amon mga conductors nga hindi na pwede magsaka paliog lang respetuhon naton ay ina para man sa inyo nga safety. Sa piyak sa daw kasubong na baton na nga realidad ni Attorney June Altura, nagpasalig manini nga sige-sige ang ila operasyon sa dalan sa pagpahanumdom sa mga driver nga likawan ang mag-overloading. Common sense man in implementing the law. Human experience tells us na may amuna. Hindi man lang natin sa long overloading. All over, may overloading na. Naibaluan niya kung sundo na guidelines ang LTFRB sa overloading. 5,000 pesos ang bayad sa first offense. 10,000 pesos kag suspensyon sang prangkisa sang 30 dias sa second offense. Kag 15,000 pesos kag kanselasyon sang prangkisa sa ikatlong offense. Upod kay Hans Discerto, John Sala. 1 Western Visayas. Ginatudlo naman mastermind sa magkawat sang Mango Harvesters Painting ni Fernando Morsolo sa Silay City, Imbolbado sa nagkalain-lain nga kaso sang pagpangtunto. Sunod pa sa kapulisan, nakatutok Aileen Pedreso. Pagkapasakaan na sang kaso nga theft ang duha ka mga suspect nga nagkawat sang 88 anyos nga Mango Harvesters Painting sang national artist nga si Fernando Morsolo sa Ofeledyo Museum sa Silay City sadtong July 3. Ini ang ginkumpirma sang hepe sa Silay City Police. This week ma-file naton sa duha ka suspect naton nga na-identify. Tapos may isa pa kami ka person of interest nga nagsugo sa ilang ginatipon pa namon. Base sa investigasyon sang kapulisan, matapos ginkawat ang painting, gilayon nga nagbiyahe ang mga suspect padulong sa Iloilo sakay sa fast craft. Dito na na-trace ng kapulisan ang ginaaligar mastermind nga ginapahayag taga Iloilo. Na-locate nato ni siya sa Iloilo ang iyang address and we are hoping ma-file lang din nato ni siya sang nakaigo nga kaso no. Kay siya gid niya ang nagpakuha sang Morsolo painting. Sa pagpangusisa sang kapulisan sa mga suspetsado, halin pa sang tinilikdan nga tuig ginplanuhan ang pagpangawata. Nagapabilin sa National Museum ang painting kung sa diin ini gindala pagkatapos nga na-recover sang NBI. Nag-request na sa korte ang pamilya Hofelenia agud maibalik sa Silay City ang ginkawat nga painting. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City TTMO, ginahikot na ang guidelines sa ordinansa nga nag-regulate sa container van kag trailers. Kabarangayan ginahingyo nga magbulig sa pagplastar sa traffic signages sa pagtap na sang on-road parking. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Ginaasikaso na subong sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang Regulation Ordinance No. 2022-202 o ng ordinansa nga nag-regulate sa container van kag trailer sa Iloilo City. Suno sa pamunuan sang ICTTMO, hindi pa nila mamultahan sang hindi magsobra 5,000 pesos ang naga-on-road parking nga container van kag trailers bangod wala pa sang implementing rules and regulations ang ordinansa. Base bila kon maglambot sa senaryo nga later on kung mag-file kami kaso will be in question nga gina-implement namon ni without the IRR. Apisar sini, nagapadayon ang pagpanakop sang ICTTMO sa mga pasaway kag nagapamulta sang 300 pesos matapos maka-issue sang citation ticket. Ginrekomendar na sang ICTTMO sa Iloilo City Legal Office ang mga kabahin sang Technical Working Group para sa pagdihon sang IRR. Ang City Engineer's Office, DPWH, Highway Patrol Group, Iloilo City Police Traffic Enforcement Unit, kag Committee Chairman sang Transportation sang Iloilo City Council. Samtang sa paglibot sang news team, makitaan nga matawhay kag wala na sang may nakapark na trucks sa Barangay Lobok Lapus kag Coastal Road sa La Paz. Apang ang problema sa on-road parking sa mga dalanon sa syudad ang nagapadayon. Kaangay na lang sa mga PUJ nga nagapark sa gihapon sa kilid sang Haro Plaza, apisar nga may mga traffic signages na. Ila man ini nahibuluan, apang yung pasahero, kung liko iya sakyan ka, kung liganes, diregin manaog, layo na lakto nila. Wala yan sila kung sila nga hindi sila mag-ano di mo. Ginako sang ICTTMO nga may mga dalan pa nga wala sang traffic signages, gani nagapangayo sila sang bulig sa mga kabaranggayan. Gina-request man naton ini diri no part of the budget nga padamuon naton ni ang aton nga mga standard traffic signages. Nakahibalo man kon wala, pagdakpon sa gihapon suno kay Garbanzos ang nagaparking sa no parking zone sa syudad. Ang Highway Patrol Group nagabulig kuno sa pagpanakop sa mga traffic violator bangod deputize sila sang ICTTMO. Apang tubtub man lang sila sa pag-issue sang citation ticket. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Madasig nga ginresponderan sa mga emergency personnel sa Pasay City Fire Station upod sa Pasay City Responders ang mag-Iloy nga taga-Kalinog Iloilo nga naaksidente sa ginasakyan nga motorsiklo sa Barangay Sarapan, Pasay City sang Domingo, July 28. Base sa investigasyon sang kapulisan, samtang nagadalaga ng motorsiklo, gulpi nga nagtabok ang isa ka ido, kag ilay ni nabungguan. Gileon nga gindala sa ospital sa Pasay City ang mga biktima, apang binawian sang kabuhi ang 68 anyos nga Iloy. Nagtugas ang paggutok sang trapiko sa C1 Road sa Barangay Takasharo ang pagkarambula sang 3 ka mga salakyan sang Biyernes sang hapon. Nadalahig sa aksidente ang isa ka pickup, isa ka multipurpose vehicle o kon MPV, kag isa ka pasahero nga jeep. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagsaylo sa lane sang pickup ang MPV rason sa pagbungguanay. Bangod sa impact, nagbaliskad ang pickup kag nalabot naman sina ang jeep nga nagasunod sa iya. Wala man sang ginreport nga malubangan na samaran bangod sa aksidente. Nasunog sa guwasang bodega sang DENR si Palay City Sabado sang gabi. Ang isa ka truck nga nakumpiska sa Banwa sang Kawayan bangod sa pagkarga sang kahoy nga kulang sang rekisitos. Suno sa pila ka empleyado, ilagin kakibot nga hinali lang nga nagkalayo ang truck. Palaligban man sa mga ini kung paano nagdalagan na salakyan tubtob na kalabot sa guwakang nasunog. Padayon pa ang pag-imbestigar sang BFP sa insidente. Naglabot sa 140 katawhan na samaran matapos mabungguan sa isa ka train ang isa ka truck sa Volgograd region sa Russia. Ang insidente ang nagresulta sa pagkadiskaril sang train. Suno sa Russian Railways, ang train nga may karga nga 800 ka mga pasahero ang nagikan sa Quezon City sa Tatarstan Federal District kag padulong sa Adler sa Black Sea sang iniana aksidente. 16 sa nagkalasamaran ang gindala sa ospital. Ang aksidente ang ginaimbestigaran pa sang otoridad. Nagtipo ng mga reliyista sa mga banwa kag syudad sa bugos nga Venezuela. Ang mga reliyista ang nagaprotesta sa pagdeklarar kay President Nicolas Maduro bilang tagdaog sa pihak sang ginapahayag mga ebidensya nga nagpangibabaw sa eleksyon ang oposisyon. Sa Coro nga kapital sa Falcon State, gintumba pa sa mga protester ang estatwa sa nagtaliwan nga anay presidente sa pungsod nga si Hugo Chavez, ang mentor ni Maduro. Si Maduro ang magapungko sa bago nga termino nga magasugod sa 2025 kag magatakop sa 2031.
Kini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso, may tsansa na ang isa kanigrense nga makuha ang corona bilang Miss Universe Philippines. Sang damlaglangin award na sang MUPH organization ang local franchise ni sa negosyante nga si Kashmir Granada. Ginhiwat ang isa ka ceremonial contract signing. Tinutuyo sini nga mas masala pagid ang magatiglawas sa Miss Universe Philippines sa pinakaunang kahigayunan. Kasubong sa Bacolod City, may ipadala na nga pambatong probinsya sa kompetisyon. Sa palabuton pa nga Miss Universe Philippines search, may chance sa ayhan ang isa kanigrense nga makapauli sang corona. I think there is. Examples are there, right there. I believe there is a potential, big potential, a lot of potentials here in the province of Negros Occidental. Mga kapuso, numero sang enrollees sa Western Visayas nagdangat na sa masobra 1.5 million. Problema sa kakulang sang hulot klasihan, kag punungkuan, ginpalabot na sang DepEd 6 sa DepEd Central Office. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Apisar nga nagsugod na ang klase sa pangpubliko nga mga eskwelahan, nagapadayon sa gihapon ang pagdugang sang numero sang enrollees sa Western Visayas. As of July 29, yara na sa 1,520,085 ang mga enrolled learners sa rehiyon. Inyang ginabugusan sang public schools, private schools, local universities and colleges, kag state universities and colleges nga nagatanyag sang basic education. Nahibaloan nga naglabot sa 2 million enrollees ang na-record sang tinalikdan nga school year. Medyo manubo ini siya as compared sa last year. It's because nga padayon ang encoding sa aton sini nga mga division offices, ang aton sini nga mga schools sa nila sining enrollment data. Ginpalabot na sang DepEd 6 sa Central Office ang problema sa kakulang sang hulot klasehan, mga bangko lakip ng numero sang manunudlo, agud masolusyonan ang problema. We are dependent with the Central Office kay sila sini nagadetermine kung pila sini ka classroom ang pwede mapa-construct in a certain calendar year, and at the same time pila ka teaching personnel ang ma-deploy. Ginapaabot naman nga magalabot sa 325,000 ang enrollees sa idalom sang Division of Negros Occidental sa malapit 600 kabulutuan subong nga school year. Bangod sa kadamuon sang kabataan, nagdangat sa malapit 4,500 ang kulang nga mga hulot klasehan. Ginapangitaan ni Diyos nga makahatag classroom kung hindi man siya permanent classroom man, may mga makeshift, may mga temporary learning spaces. Apisal sini, pahanumdom sang DepEd sa mga bulutuan nga ipaiway ang pag-reject sa mga enrollees. Ginayo man ang mga ginikanan nga ibalik sa mga bulutuan sa barangay ang mga estudyante, agud mapabilin ang kalidad sang edukasyon. We have neighboring schools man in Bacolod City. May ara dira ng Midel, may Bisans, may Sumag. Balik sila sa iya Bacolod City kay damo man high school. That's why every time magkadto di sila gama kami i-refer na lang. Hindi kami mag-refuse. Pero gina-refer namon sila. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Samtang mga mangunguma nga naapektuhan sang El Nino sa probinsya sang Iloilo, nakabaton sa ayuda halin sa Iloilo Provincial Government. Nagumpisa na sa pagpanagtag ang probinsya sang 10,000 pesos nga financial assistance sa mga mangunguma kag manugpangisdang nga naapektuhan sang El Nino. Ang bulik pinansyal ang halin sa 50 million pesos nga presidential assistance to farmers, fisherfolk and families nga gintugyan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa nagbisita ini sa San Jose, Antique sa bulan sang Hunyo. Base sa report sa Provincial Agriculture Office, naglabot sa 11,000 ang mga naapektuhan sang El Nino sa probinsya. Wala na sang low pressure area kung LPA sa sulod sang PARO kung Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa, nakagwa na ini sa park kag inas ang aga, kag nag-dissipate uko na tunaw. Sa subong, wala na sang may nagabutong sa habagat apang magapadayon epekto sini sa pilakabahin sang pungsod. Kadungan man sa posibilidad sang localized thunderstorms. Sa datos sa Metro Weather, posible sa gihapon nga magulan sa pilakabahin sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, kag pati man sa Negros Provinces. Mabasog ang ulan sa pinakalugar gani mag-monitor gihapon sa advisories. May chance man sa ulan sa man pakabahin sa Pilipinas.
Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong man. Sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa padayon niya pagtutok. Ako si Eden Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa puso.